Nilalabhan ko na or pinapaikot ko na sa washing yung mga damit ni Daddy at habang ginagawa ko yun mga mamis, mag-aayos or mag-aasikaso na nga muna ako dito. Magluluto na ako ng ulam ulit namin para sa kinabukasan. Pero bago nga yun, nilinisin ko muna tong lamesa kasi napakaraming kalat. Sa totoo lang mga mami, sa mga hindi nakakalam at alam kong lahat kayo hindi nyo pa alam. Araw-araw talaga magulo dito sa lamesa mga mamis. Hindi ko na talaga ipinapakita sa mga vlog ko para nga hindi nyo ako mabash. Bago ako mag-video mga mamis, nanggaling na ako sa labas kasi bumili na ako ng kamatis at bawang dahil wala na kami sa rep. Tapos bumili na rin ako ng tinapa. Tapos yung malunggay, pinitas ko lang yan dyan sa tabi-tabi. Itinabi ko na nga muna yung mga mga mamis kasi unahin ko nga muna ditong linisin sa lamesa. Si Daddy mga mamis, bago siya umalis, bumili siya ng buds kasi nga nagpagawa siya ng motor dahil lagi na lang talaga nagkakaproblema ang motor namin. Tapos ito namang doorknob mga mamis, papalitan kasi namin yung doorknob doon sa CR kasi nga mga mamis, kapag pumasok ka dyan sa CR tas nagsara ka at naglock ka ng pinto, hindi ka na makakalabas dahil sira na nga yung doorknob. Tapos yung mga dilata naman mga mamis, kung nakita nyo, nasa cling wrap. Dapat kasi talaga dadalhin nyo ni Athena sa school nila kasi nga pang offering dahil nga nagkaroon ng mask nung Friday. Kaya lang nakalimutan niya, tapos na yung mask. Kaya ito na lang, uulamin na lang namin dito sa bahay. Kaya pala laging makalat dito sa lamesa mga mamis kasi dito pumupwesto si Daddy tuwing pagkagising niya. Dito na siya nagsi-cellphone, dito na siya nagcha-charge. Diyan na din kasi sa lamesa mga mamis ginagawa niya kapag nag-aaral siya ng mga kanta na kailangan niyang kantahin. So parang ang nangyayari mga mamis dito sa lamesa namin, ito na yung pinaka-office ni Daddy or pinaka-space niya kasi nga si Athena doon sa kwarto, ako naman dito sa sala, hindi naman magamit ni Daddy yung computer kasi nga dito ako natutulog sa sopa at kapag tulog ako mga mamis, ayoko talaga nang nasisilaw ako. Yung computer nakatapat dito sa sopa kung saan ako natutulog. So pag nasilaw ako, mabilis ako magising mga mamis. And alam nyo naman talaga na simula nagkasakit ako, hirap talaga ako makatulog kaya hanggat maaari, hindi talaga ako pwedeng magising kapag kakatulog ko lang. So anyway, ito nga unti-unti ko nang nalilinis yung lamesa. Buti na lang meron pa ako ditong basket, yung pinaglagyan ko ng prutas nung mga nakaraang taon. Buti na lang talaga na itabi ko din. Kaya meron akong lagayin ngayon ng mga tinapay, pati ng palaman. Yung alak naman mga mamis, wag niyong pansinin yan. Wala talagang umiinom sa amin dito. Taon-taon kasi talaga mga mamis, meron niya natatanggap si Daddy na mga mamahaling alak. Hindi niya talaga kinukuha yun kasi nga wala namang umiinom sa amin dito. Inisip niya masasayang lang din or matatambak lang din dito sa bahay. Pero ngayon kasi mga mamis, kinuha niya dahil meron nga siyang gustong pagbigyan yan. Yun lang yan mga mamis, pero sa susunod na naman, pag may nagbigay na naman sa kanya, hindi niya na yung tatanggapin kasi nga may halaga lang kasi talaga yung pagbibigyan niya yan. Parang meron kasing naitulong sa amin, kaya ayan, ayun na lang ibibigay niya bilang pakonsuelo ba. Lasinggero kasi Lasinggero kasi pagbibigyan namin yan mga mamis. Kaya yun yung naisip ni Daddy na kunin na nga yan para maibigay sa pagbibigyan namin. So anyway mga mami, sa tapos ko nang linisin at punas-punasan itong lamesa, ganyan siya kaayos mga mami sa gabi, pero pagdating na naman ng umaga, para naman binagyo dyan. Hindi ko na nga pala tinanggal sa lamesa yung doorknob kasi nga, nung isang araw pa talaga namin yung binili at nakakalimutan ni Dading ikabit kasi nga nasa ilalim talaga yan, nasa upuan. Kaya ngayon inilagay ko na nga dyan sa ibabaw para hindi na makalimutan. Natapos na ako magpaikot ng mga damit ni Daddy sa washing at nabanlawan ko na din. So habang nagpipilas-pilas ako dito ng malunggay, pinapakuluan ko na yung munggo. Konti nga lang itong mga malunggay na napitas ko mga mamis kasi nahiya na ako. Gusto ko talaga sana kunin yung isang buong puno. Ito, natapos na nga akong magpilas-pilas ng mga malunggay. Hindi ko na pinakita sa inyo yung kabuuan mga mamis kasi baka 3 hours na ang abuti ng vlog ko, hindi pa ako natatapos. Sunod ko naman ginawa mga mamis ay hiniwa ko na rin yung bawang at sibuyas pati na rin yung kamatis. Mga mamis, dati talaga nagtatanggal ako ng buto sa kamatis kasi nga sabi nila dapat daw nagtatanggal na or tinatanggal yung buto niyan. Pero may napanood naman akong doktor mga mamis, sabi niya hindi naman nakakasama kung isasama natin yung buto ng kamatis sa mga luto natin. Kasi mga mami, syempre kakainin natin kasama sa pagkain, natutunaw din naman niya. Tas idudumi din naman natin. Siyempre mga mamis, kanya-kanya pa din naman tayo. Ako kasi masyado nang matrabaho kung tatanggalin ko pa yung buto. Ngayon hindi na talaga ako nagtatanggal. Kayo naman, siyempre gusto nyo or mas talagang naniwala kayo na kailangan tanggalin yung buto. So ganun yung gagawin nyo. Sunod ko naman ginawa ngayon mga mamis ay tinanggalan ng tinik itong mga tinapa. Kasi itong tinapa mga mamis, piprituhin ko to. Tas pagkatas ko siyang prituhin, ilalagay ko na siya doon sa munggo. Para kapag kumain na si Daddy at si Athena mga mamis ay hindi ko na kailangang isipin na pag tinikan ko pa sila ng isda. Marunong naman sila magtinik mga mamis, pero kasi nahihirapan ako sa kanila pag nakikita ko silang nagtitinik. Kaya hanggat maaari ako na lang ang magtitinik para isahan na lang. Tsaka yun nga mga mamis kasi nga diba ang gagawin ko na nga dito, pagka prito ko ilalagay ko na sa munggo para kinabukasan kapag ininit ko yung ulam, hindi na ako mag-iinit ulit ng prito. Ang gagawin na lang, yung munggo na lang ang iinitin.
At dahil nga magprito ako ng tinapa mga mamis, dito ko kailangan magprito banda sa may pinto at tatapatan ko ng electric pan. Kasi mga mamis, kapag dito ko siya ipinrito sa may kusina namin mga mamis, mangangamoy tinapa ang buong bahay mga mamis, pati sa kwarto ni ate na papasok at hindi agad basta-basta mawawala yung amoy. Kaya sa tuwing isda ang ulam namin mga mamis, kapag prito, dito talaga ako nagpiprito sa labas. Or di naman kaya minsan ang ginagawa ko kapag hindi naman gantong masyadong maamoy gaya ng tinapa, dito na ako magpiprito sa kusina, pero ang gagawin ko, tatakpan ko. Tapos kapag naluto na yung side na yon, papatayin ko muna yung induction hanggang sa mawala muna yung usok. Tapos tsaka ako babalik tayo, tapos tatakpan ko ulit. Pag ganito pa naman mga mamis na tinapa or di naman kaya daing yung piniprito ko, tapos hindi ako dito nagpiprito sa may labas ng pinto. Naku, kumakapit talaga sa mga damit ni daddy yung amoy ng ulam namin. Kaya hanggang sa gig, nangangamoy ulam si daddy or nangangamoy isda. Wala kasing exhaust fan dito sa tinitirhan naming apartment mga mamis eh. Pwede naman siguro naming palagyan kung gugustuhin namin. Pero ang problema, ilalagay siya dito sa may bintana, sa may sala. Yun lagi nakasara naming bintana. Pero ang kusina namin nandito sa dulo. So wala din kahit mag-exhaust fan kami. Malayo yung exhaust fan doon sa kusina. Kaya ganito na lang talaga ang ginagawa ko. Tuwing nagluluto ako ng isda or nagpiprito ako, dito na lang talaga sa labas ng pinto. Hindi naman ako nahihirapan mga mamis kapag nagpiprito ako ng isda dito sa may labas ng pinto. Kasi ang kinaganda lang talaga na ang gamit kong lutuan ay induction cooker. Kaya naman kahit ipagpalipat-lipat ko ng pwesto kung saan ako pwedeng magluto, hindi ako nahihirapan kasi magaan lang naman yung induction. Ito at tatapos na ako magluto or magprito ng tinapat, nakapaggisa na rin ako ng munggo. At nung naluto na yung munggo, inilagay ko na yung isda. Papalamigin ko muna yun mga mamis bago kay transfer sa lagayan. Tapos tsaka ko ipapasok sa rep. Pagkatapos ko nga magluto ng ulam, sinampay ko naman na itong mga damit ni daddy na pinikutan ko sa washing. At pagkatapos, naglinis lang ako ng katawan ko kasi amoy isda ako. Tsaka ako naghilamos dito sa lababo kasi nandito lagi yung sabon kong panghilamos. Alam niyo ba mga mami, sa pakita ko sa inyo yung nangyari sa mukha ko nung December. Yung isa sa dahilan kung bakit ako lagi naka-face mask noon, hindi lang dahil inuubo or sinisipon ako, kung hindi dahil grabe talaga ang nangyari sa mukha ko. Pero sa susunod na upload ko na lang yun mga mamis. And yung sabon na ginagamit ko sa mukha ko na panghilamos, lagi naman yun available. Ilalagay ko na nga lang yung link dyan sa comment section sa baba. Nung natapos na ako maghilamos, sakto malamig na itong niluto kong ulam, nilagay ko na sa lagayan at pinasok na nga dito sa rep.